Ang topic na to ay madalas na napagtatalunan sa tattoo community. Kapag ba pumangit o nasira ang tattoo pagkatapos niyang mag-heal, sino ba talaga ang may kasalanan? Ang artist ba o ang client? Try natin i-tackle dito yung mga responsibilidad ng dalawa at yung mga kailangan nilang gawin, syempre para hindi masira yung tattoo. Responsibilidad ng tattoo artist. Hindi lahat ng problema sa tattoo ay kasalanan ng client. May malaking parte rin ang tattoo artist dito. Una, yung tamang pagpapapasok ng tinta. Kailangan tama ang lalim ng karayom. Kapag masyadong mababaw, mabilis mag-fade ang tattoo. Kapag masyado namang malalim, pwedeng mag-blow out o magkaroon ng sobrang peklat. Number 2, maayos na line work at shading. Dapat pantay ang linya at tama ang saturation ng tinta. Hindi dapat minamadali ang session dahil nakakaapekto ito sa quality ng tattoo. Number 3, malinis at sterile na proseso. Ito, marami nagkakaproblema rito, lalo na yung medyo mga baguhan at wala pa silang masyadong alam. Proper hygiene at sterilization para maiwasan ang infection. Importante talaga to. Dapat gumagamit ng malinis na kagamitan at disposable needles. Ganon din disposable gloves. Marami tayo nakikitang mga medyo baguhan dahil nga sa wala pa silang alam. Nagtatattoo sila kahit na walang gloves. Kuminsan hindi na rin nila kinoconsider kung nasa ang area sila nagtatattoo. Yung iba nasa labasan lang. Syempre kapag na-expose sa dumi ang isang tattoo session, pwedeng doon pa lang ay magkaroon na ng interaction yung bacteria doon sa sugat na pwedeng mag-cause ng infection. So syempre kapag ka na-infect, sira ang tattoo mo. So sa part na yon, artist ang may responsibilidad. Sa pangbagay na nakakalimutan ng iba pang mga tattoo artist ay yung pagbibigay ng tamang aftercare instructions. Responsibilidad din nating mga artist ay paliwanag ng maayos kung paano aalagaan ang tattoo pagkatapos ng session. Hindi yung pagka natapos na, tapos na rin yung ating obligasyon sa kanila. Dapat from time to time ina-update natin sila, tinatanong natin sila kung ano na ba yung lagay ng tattoo nila para kung meron man silang nagagawang hindi tama, mapapayuhan natin sila. Responsibilidad naman ng mga client. Kahit gaano kaganda ang pagkakagawa ng tattoo, pwede pa rin itong masira kung hindi mo ito aalagaan. Syempre number 1 dyan, sundin ang aftercare instructions. Hugasan sa tamang paraan, gumamit ng tamang ointment o moisturizer, huwag sobrahan ang paglalagay ng cream. Ang pinaka-importante sa lahat, sa artist mo ikaw makinig, hindi dun sa tropa mo. Dahil ang artist mo ang nakakaalam kung paano nyo ginawa yung tattoo mo at kung ano yung mga ginamit niya sa'yo at siya yung tanging taong may proper knowledge para alagaan yung tattoo mo. Number 2, iwasan ang pagkakamot at pagbabakbak. Normal ang pangangati habang naghihilom. Pero kapag kinamot o kinutkot ang nagbabalat na tattoo, pwedeng mabunot ang tinta o pwedeng mawala yung tinta. Iwas muna sa mga swimming at pagbababad. Pools, dagat at matagal na pagbabad sa tubig ay pwedeng magdulot ng infection at pagkawala ng tinta. At last, protektahan sa araw. Ang sobrang UV exposure ay isa sa mga pinakamabilis na dahilan ng pag-fade ng tattoo. So yun nga, kailan nagiging kasalanan ng artist kapag nasira ang tattoo? Kung ang tattoo ay hindi pantay ang linya, syempre kasalanan ng artist yon. 2, may blowout dahil sa maling technique. Yung blowout ito yung parang may shadow doon sa mga ilalim ng linya. Nangyayari ito kapag medyo malakas ang voltahe ng machine at sobrang bagal ng hand speed. Ganun din kung masyadong malalim ang pagkakabaon ng karayom. Number 3, hindi sapat ang saturation ng tinta. Madalas naman ito kapag nagkakaroon ng overwash o yung over diluted na mga ink kapag nag-gray wash. Ang nangyayari masyadong malabo. Number 4, pagkakaroon ng problema dahil sa poor sanitation. Ito yung sinasabi ko na kung saan lang din nagtatato sa mga lugar na hindi malinis. Kasama na rin dito yung hindi man lang nag-gloves o kaya naman naka-gloves siya tapos magyoyosi siya or kakain siya. So maraming pwedeng magkaroon ng cross-contamination. Kailan naman kasalanan ng client? Nagiging kasalanan naman ito ng client kung una, kinamot habang nagpapagaling, hindi sinunod yung aftercare instructions, nalubog sa tubig ng maaga, na-expose sa araw ng walang proteksyon. Sa totoo lang, ang magandang heal ng tattoo ay teamwork. Trabaho ng artist na gumawa ng dekalidad na tattoo at trabaho rin naman ng client ang alagaan ito habang nagpapagaling. Kapag parehong ginampanan ang responsibilidad nila, mas mataas ang chance na maganda ang magiging resulta ng tattoo. So 50-50 talaga. Kaya't importante dito na may proper communication ng artist at ang client pagkatapos ng session at habang nagpapagaling ng tattoo ang client.